Nawawala ang halos 400 milyong piso o 40% ng pondo para sa Senior Citizens Blue Card Program sa Makati base sa initial findings na isinagawa ng Task Force Mandate. Ito ang balita ni Brian De Paz. Ipinagmamalaki ng lungsod ng Makati ang Blue Card para sa mga senior citizen. 60 taong gulang pataas, rehistradong botante ng Makati at bona fide Makati resident ang kwalifikasyon upang magkaroon ng Blue Card. Kapag Blue Card holder ka, asahang may matatanggap na cash gift na 3,000 pesos, birthday cake na 300 pesos, 1,500 para sa special groceries tuwing Disyembre, free maintenance medicines kada buwan na aabot sa 1,500 at libreng panonood ng sine na nasa 350 pesos. Sa kabuuan, aabot ng 11,750 pesos kada taon ang benepisyo ng isang senior citizen sa Makati. Bukod pa rito ang burial assistance na 3,000 piso. Batay sa record ng Makati Social Welfare and Development, may 68,000 na senior citizen sa lungsod na nakatatanggap ng nasabing benepisyo na aabot sa 799 million pesos kada taon ang inilalaang pondo. Ngunit may natuklasan si Arthur Cruto, ang head ng Makati Action Center at nanguna sa task force sa investigasyon sa 2 pinakamaliit na barangay sa Makati sa District 1 sa Barangay Kasilawan at District 2 sa Barangay Pinagkaisahan. Finding number 1. 40 hanggang 52% ng senior citizen sa 2 pinakamaliit na barangay pa lamang ay hindi po namin mahanap at wala ho sa voters list ng COMELEC. 1,095 senior citizens po ang nakalistang blue card holder sa opisyal na record ng MSWD. Ngunit sa aming pong pag-aaral, lumabas po na 660 out of 1,095 lang ang nalocate. Aktual na nakita po ng ating mga surveyors, 435 naman po out of the 1,095 ay hindi po rehistradong botante ng Makati at hindi po namin makita sa address na ibinigay na nasa record po ng MSWD. Ayon kay Cruto, sa kabuuan ay hindi 68,000 ang aktual na senior citizen blue card holder sa Makati. Sa amin pong initial na findings, lumalabas po 36,720 senior citizens o 54% ang mga qualified recipients ng blue card lamang. Dapat. Nakalulungkot po na 31,280 senior citizens o 48% po na senior citizens ang kaduda-duda po. Sa amin po, hindi nakakapirma ang mga patay. Baka may technology sa Makati na nakakapirma yung patay. But so far, wala pa akong alam nun. Dagdag pa ni Cruto, nawawala ang 40% ng pera kada taon o halos 400 milyon para sa senior citizen. 367.5 million pesos po. Mga kagalang-galang na senador, ito po yung nawawala kada taon po na nakatanggap po o ito po yung nawawala po sa likod po ng programa ng Senior Citizens Blue Card Program. Napakabigat po nung inyong initial conclusion na I hope na pagbutihin ang the rest of the process so that yung final conclusions ay mabigat kundi mabigat mabigat ang evidence. Hindi na iwasang madismaya ng ilang lehitimong senior citizen sa Makati. Siyempre nagulat. Dahil hindi namin alakalain na ganun. Siguro dapat lahat ng para malinawan. Para kung hindi naman totoo, malinawan. Sagot naman ni Vice President Jejo Marbinay, marami nga akong nakaltas na dyan dahil sa nakita namin na nagbaang-baangan lamang, naglagay ng address na ganyan. Hindi ko namin pinapapayagan yung ganyan na mangyari. Pero yun kung 100 milyon,
sa panaginip na naman. Tingnan natin kung paano niya mapapakita yung sinasabi niya. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin ang audit at pag-aaral sa mga programa sa Makati. Kanina humarap rin ang kapatid ni Jerry Limlingan na si Victor Limlingan, subalit itinanggi nitong alam niya kung nasaan ang kapatid at wala umano siyang komunikasyon dito. Nanawagan naman si Senador Pimentel sa PNP, NBI at mamamayan na tumulong upang matunton si Limlingan. Nangako naman si Senador Antonio Trillanes IV na kung makikipagtulungan si Jerry Limlingan ay maaari itong maging state witness at bigyan ng seguridad. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy muli ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang investigasyon sa mga umano'y anomalyang kinasasangkutan ng mga binay at pinaharap si Makati Acting Mayor Peña kaugnay sa iba pang nasiyasat na umano'y anomalya sa Makati. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.